What's up sa mga kahombre ko dyan? Mga gago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating punta talakayin ang isa na naman sa napakainit mga kahombre ko na issue kay Boss Toyo mga kahombre ko. Nitong nakaraan lang mga kahombre ko, kahapon lang actually ito, no? Nangyari ho na sa isang basketball event mga kahombre ko, no? Nagkaroon na naman ng komosyon mga kahombre ko kung saan lumalabas na si Boss Toyo ho ay nakapanakit ng isang co-influencer niya mga kahombre ko at hindi pang Boss Toyo itong ganitong klase na sitwasyon. Everybody knows na si Toyo ay hindi na nangangailangan ng ganitong klase ng exposure. So, kung tatanungin niyo ako, Boss MG, scripted ba ito? Hindi ito scripted mga kahombre ko kasi sa tingin ko ito'y dulot ng isang something na may nangyari, nagkapikunan sila o nagkaparinigan o kung ano man mga kahombre ko between Boss Toyo at itong isang influencer na hindi ko kilala actually. So, hindi ko na lang din papangalanan, no point. So, ngayon, mga kahombre ko, makikita natin, syempre everybody's curious kasi sa ngayon, nakita lang natin, yung naging diskusyon ni Toyo at nitong influencer na to, mga kahombre ko. So, dito nagkakasagutan sila, narinig din naman natin, no? Ito din ang ending na sinabi ni Toyo. Wala na tayo, di ako natawag sa'yo, tanga. Salamat ka. Panginoon ko. Alam mo, laking subdivision ako. Alam mo, laking subdivision ako. Alam naman ng lahat mga kahombre ko na si Toyo ay laking Cavite, di ba? So, alam naman natin, ang mga Caviteño ay kilalang kilala sa Pilipinas as matatapang na mga Pilipino, di ba mga kahombre ko? So, klaro naman yan. So, dito pinapaabot niya na hindi siya batang subdivision. Ibig sabihin nun, pumapalag si Toyo. Nakita naman natin mga kahombre ko, yung sapak ni Toyo was clearly intended to hit the guy. So, para sa mga tao na nagsasabi na scripted yan, parang grabe naman kayo. Di ba? Kung may bumulagta na, scripted pa rin, di ba? Grabe naman mga kahombre ko. So, hindi naman ho totoo yan. So, para sa akin, totoong nagkainitan to, mga kahombre ko. No? Si Toyo naman, ay sa totoo lang, mga kahombre ko, kaibigan ko si Boss Toyo. Kasi, alam niyo yun, marami na rin naitulong sa akin. Ito si Boss Toyo, no? Sa akin at sa aking pamilya. Kaya alam ko talaga yung tunay na katauhan nitong tao na ito. Ngunit, syempre, wala talaga akong idea doon sa tao na nakalaban niya, no? Nakasagutan niya o nakapikunan niya, mga kahombre ko. So, ang hirap din itong balansihin, no? Kasi parang ending nito, bias ako kay Toyo, which, obviously, parang papunta tayo doon, mga kahombre ko. Anyway, sabi naman ni Tatay Elon, ito si Aaron, mga kahombre ko, kaibigan ko din ito, itong sabi niya, mabait ang pare ko, si Jason, which si Toyo, sinagad mo at bastos kakausap, kaya tama lang yan sa'yo. Ina-explain lang naman sa'yo ang rules ng 3x3. Gagawin mo, duduru-duruin mo siya sa harap ng maraming tao. Kung sa'kin mo gawin yon, baka combo meal pa ginawa ko sa'yo. Dapat yan sa'yo kasi ubod ka ng yabang. Pare, ayos na yan, Toyo. Sikat na nga siya, nag-iinarte pa. So, ayan ang sabi ng kampo ni Toyo, mga kahombre ko. So, tingnan naman natin ang sinabi ni Boss Toyo. Ikaw ba isang OFW at ikahirap nang magpadala ng pera kung saan pipila ka pa, lalabas ka pa ng bahay sa halip na nagpapahinga ka na lang. Buti na lang may tap-tap send. Ito ay isang remittance application kung saan sobrang sigurado ka rito. Ito na ang gamitin mong application para makapagpadala ka sa inyo ng safe at walang halong scam. At may konti din akong regalo sa inyo. Once na ginamit mo ang promo code ko na makagago, meron kang libreng $20 sa una mong pagpapadala. Ito ang iba't ibang bansa kung saan merong tap-tap send. I-try mo na. Bakit ang daming nag-PPM? Deserve daw ng tao na yon. Mayabang po ba talaga yon? Salamat din po pala sa mga taong nagtatanggol sa akin. Alam niyo mga kahombre ko, sa totoo lang, kilala ko to si Toyo na medyo may hiya din sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Alam niyo mga kahombre ko, to tell you the truth, no? Ang hirap makita ni Toyong mali siya dito. Kasi in the first place, sinasabihan lang pala ni Toyo ito ng rules and regulation. Kasi syempre, bawat liga ng basketball
basketball, may kanya-kanyang rules yan, mga kahombre ko, di ba? Alam niyo, mga kahombre ko, to tell you the truth, mahirap din kasi yung ginagawa na to ni Toyo, eh. Alam niyo yun, yung tipong bumababa siya sa ganyang klase ng libelo. Kasi mataas na tong tao na ito. Alam niyo yun, marami na rin siya nagagawa sa SOCMED. Kumbaga, madami na siya, malawak na ang social media mileage ng tao na to. To tell you the truth, mga kahombre ko, kunwari ako, no, lalaban ako sa isang influencer na mababa, na hindi ko kakalibre, no. Ito bilang ako ay professional na YouTuber, ano, nagtrabaho ko to, I know my work, di ba? So, kunwari, tinrastok ako nung isa, siyempre, hindi ko yan papansinin. Kapag pinansin ko yan, siya lang yung mag-gain. Kunwari, meron siya 1,000 followers. Anong gagawin ko doon, mga kahombre ko, di ba? Baka nga kahit kayo, sino yan, puro ganyan ang comment, di ba? So, hindi ko yan papatulan. Di ba? Ganyan naman ang banat natin bilang, again, trabaho ko ito. Normal lang na alam ko ang worth ko. Diyan ako believe kay Toyo, mga kahombre ko. Kasi wala siyang ganyang klase ng mentalidad. Kita nyo naman, kahit saan, kahit kailan, lumalapag siya, mga kahombre ko. Kita nyo, ang lawak na ng social media mileage, and yet, lumapag siya upang kalabanin yung influencer ba yun, o normal na tao ba yun? I don't know kung public figure ba yun. Still, di ba? Oh, nakikipag-discussion siya, nakikipag-away siya. So, ibig sabihin, kahit pa paano, mas down the earth siya kaysa sa akin. Kasi ako, mga kahombre ko, hindi talaga ako pupunta sa mga ganyang event. Ayan, sa totoo lang ha, hindi talaga ako pupunta sa ganyang event. So, kumbaga hindi nyo talaga ako makikita. Hindi dahil sa takot o sa kung ano man. It's just that, you know, I know personally my work. Diba? Kung kunwari, lalaban ako sa isang influencer na may 100,000 followers, what am I getting to that? Yun ang wala si Toyo. Wala siyang totally pakialam sa ganong argumento, sa ganung mentalidad. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ngayon, makikita nyo, sino ba yung influencer na yun? Nobody knows. Di ba? Yun lang. So, nakita natin, mga kahombre ko, na kahit gayon pa man, maaari talaga na perahan itong tao na ito, si Boss Toyo. Ang ino mo, gago! Eh! Ang ino mo, taga-kamigyan na ako, gago! Ang ino mo! Kita gago! Hoy! Magiging tayo sa koto, gago! Magiging tayo sa koto, gago! Kilala si Toyo na meron siya talagang pera, di ba? May kakayanan siya, mga kahombre ko. So, doon lang medyo madedelikado si Toyo kasi may pruweba. Pero parang hindi naman din siya abot sa slight physical injury kasi hindi naman siya tinamaan. Seryoso na. Uy, sinuntok si... Seryoso na. Seryoso na. Yeah, para sa akin lang ha. So, kung ikaw ay nanonood dun sa taong nasapok ni Toyo, parang hindi ka naman tinamaan. Tas for sure, hindi ka agad nagpa-medico legal. So, I don't think. O kahit magpa-medico legal ka, baka wala ring makita kahit daplis man lang o kahit ano. So, baka medyo maging alanganin ka dito. Para sa akin ha, baka kahit yung slight physical injury, hindi rin pumasok sa prosecutors, no? So, malabo yan. Pero ang slight physical injury, I think METC lang yon, mga kahombre ko. So, sa mababang kapulungan. So, baka makuha pa yan sa pakikipag-usap. Magkaayos kayo and all. So, yun, pang-barangay siya, mga kahombre ko. Pang-barangay siya na reklamo. Pero in this case, pwede siya magpatulong doon sa gumawa mismo ng event, di ba? So, ganun lang yon, mga kahombre ko. Kaso, kung kasukasuhan, hindi mananalo yung magrereklamo, mga kahombre ko. Malabo. Ang hirap pong patunayan kasi umakma si Toyo pero parang hindi niya tinamaan. So, wala yon, mga kahombre ko. Plus, galing din ho sila sa hard confrontation. O, nakita nyo naman na kung ano-ano ding masamang sinabi nung influencer kay Toyo. Ganon din naman si Toyo. So, kaya siya nagkaroon ng ganong klase na reaksyon. So, no chance, man. Kung magkakaso ka, kalimutan mo na lang kasi baka magsayang ka lang ng oras, magsayang ka ng effort, magsayang ka ng pera for no reason. Madali lang kung magsalita, mga kahombre ko. Nakakasuwa kita. Kaso, Magiging tayo sa koto, gago! ginagawa yan, ha? Mahirap yan. Lalo na kapag kunwari, hindi umepekto yung kinaso mo, bumagsak, malaglag,
sa prosecutor pa lang, babalikan ka ngayon ni Toyo ng perjury. Mas mabigat yon. So, kailangan mo mag-ingat sa mga galawan mo, boy, ha? Ito, coming from me na sanay na sa mga ganyang galawan. So, kung ako sa'yo, mabait naman si Toyo, dali lang ding utuin ni Toyo. Sa totoo lang, mga kahombre ko, medyo utu-utu si Toyo, alam nyo yun. Kasi konting lambing-lambingin mo lang, wala yan, mga kahombre ko. Kasi wala, ibang-iba ho ang utak niyan sa totoo lang, sa totoong buhay. So, kung ako sa'yo, influencer, magpakumbaba ka na lang o kaya naman humingi ka na lang ng pasensya kay Toyo kung sakali na ikaw man ang nauna at na-trigger mo lang si Toyo, o kung other way round naman, meron yan na magiging connection kayo sa isa't isa na pwede nyo na lang pag-usapan, and malamang sa malamang kung si Toyo talaga may kasalanan, hihingi ng pasensya yan sa'yo. Kaysa dali mo pa yan kung saan-saan, magre-reklamo ka pa, hindi magiging ayos yon. Easy lang, ha? Pero itong question ko, mga kahombre ko, although kaibigan ko si Toyo, sino ba itong babae na ito? Subukan na lang tayo. Di ako tatawag sa'yo. Tanga. Ang laki na pala ng anak ni Toyo. Hindi, joke lang. Tapos quits, ulol! Anyway, mga kahombre ko, doon ako na-distract. Yun ang nakita ko agad. Papa! So, halata naman, mga kahombre ko, na mabait si Toyo, di ba? Mabait si Toyong ama, di ba? Idol ko pala to! Nagkaroon si Toyo rin lately ng napakaraming issue, mga kahombre ko. Ngunit, hindi ko na yan na-content, pero nakita ko naman na nakaani siya ng napakadaming komento na negatibo, mga kahombre ko, no? Pero, dito, makikita natin na mas marami siyang naani na positibo, mga kahombre ko. Kasi parang lumabas na matapang ka, tapos biglang magkakaso ka. Punta na lang tayo sa likod, di ba? Abangan mo na lang ako sa likod. Sabi nito, suntukan tayo, tapusin na natin to. Yan ang matatapang na tao, mga kahombre ko. Di ba? Ganun ang matatapang na mga tao. Hindi yung konting mapikon ka, magkakaso ka agad. Hindi ba? Napakalaking pusi noon, mga kahombre ko. Kung maalala nyo, sa sunugan, nasapak ako kung ano-ano nangyari sa akin. Hindi rin naman ako nagkaso. Because I was ready for it. Ready ako sa lahat ng consequences na pinaggagawa ko. Now, if something happens, then yun na yun. It happens, di ba? Ngayon, mga kahombre ko, ganun din ang mentalidad na pinakita ni Toyo dito. So, kumbaga, nakita ng lahat na, ganun pa rin pala talaga si Toyo. Pero syempre, mga kahombre ko, hindi ko naman sinasabi, lahat ay pusi, kasi kahit ako, nagkaso rin naman ako. Magkakaso ka kapag naaargabyado ka. Yung tipong kakasuhan ka for no reason, kasuhan mo rin. Malay mo, ito ang mangyari. Ngayon, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ang unang nagsampa, ako unang nawaran. Ibig sabihin, tanga ka. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!